Kung kalilimutan mo ba yung mga nakaraan mo, magiging masaya ka ba sa kasalukuyan ngayon? Di ba hindi? Kasi wala kang magiging comparison kung ano yung pamumuhay mo noon at pamumuhay mo ngayon. Paano mo sasabihin tama ka ngayon kung hindi mo na alam kung nagkamali ka noon? Nagigets nyo ba yung ibig sabihin na mga kaklasik? Kung kakalimutan po natin yung nakaraan, whether it's good or bad, no? Hindi natin masasabing tama o mali tayo sa kasalukuyan. Kaya ako sinasabing this is a sweet lies. Isang malaking kasinungalingan to. Isang matamis na kasinungalingan, no? So, ayun mga kaklasik, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. At syempre, sa ngayon, wala muna tayong videos regarding sa mga grind natin. So, magkukwentuhan na lang muna tayo ngayon. Ano? By the way, syempre, pampa-stress reliever na rin to. Para sa buong maghapon na to, medyo na-stress talaga tayo. Hindi naman yun ang pagkukwentuhan natin. So, meron lang akong gustong i-share dahil nga pakialamero tayo. Nakialam naman tayo sa comment section ng iba. So, yun. Pagkukwentuhan natin yan. Bago yun, intro muna tayo mga kaklase. Let's go! So, ayun na, we're back mga kaklasik. Ayun nga, ika nga nabanggit ko nga kanina, may pag-uusapan lang tayo regarding dun sa pagbabasa-basa natin sa mga comment section. Ika nga, sa mga comment section ng Facebook, dahil nga pakialamero tayo, pakikialaman na naman natin to, no? Hindi to tungkol kay Rendon, baka sabihin nyo kay Rendon to, patay tayo dyan. Okay, so yun na nga. Pero bago yon na isi-shoutout muna natin yung isang grupo na minsan natin tinambaykan, na nagtambay tayo minsan sa kanila. Talagang masaya naman. Masaya akong nakasama sa kanila. Naimbitahan tayo na makitambay sa kanila. So sino ba naman tayo para tumanggi sa mga ganitong mga klaseng grupo na alam naman natin gusto ring makatulong. Ika nga, pero yung pinunta naman natin doon ay tambike lang, no? So, shoutout muna natin bago natin pag-usapan yung topic natin ngayong araw. Shoutout muna natin ang Horomentados. Pakita natin sa screen. Yan, yan. Ayan ang Horomentados. Yan. Yan ang kanila. Nadamay pa ako sa picture nila. Ayan, yung picture na yan, yung nasiraan yung isa naming kasama. Bumitaw yung kanyang brake lever. Lever ba tawag doon? Hindi. Yung mismong sapad, no? Sapad. Okay, yun. Basta yun na tawag doon. Hindi ko alam, hindi ko mabanggit ngayon eh. Yan, basta alam ko yun. Ayan, bumitaw yung tornilyo, so nalaglag yung kanyang brake. Yun. Shoutout natin yan, Horomentado. Salute sa inyo mga tol, mga brother. Ayan, at maraming salamat sa oras at binigay niyo sa akin pagkakataon makatambay sa inyo. Ayun, so, yun, balik tayo mga kaklasik sa ating topic. Ika nga, nakialam na naman tayo ng isang comment section. Actually, marami akong nakitang medyo sablay. Pero, basically, kitang-kita naman kasi yung iba. Kitang-kita naman yung mali. Kaya, nag-pick ako ng isang comment na hindi nyo mapapansin masyado yung mali, pero may mali. Okay, sige.
Hindi ko na sabihin kung saan nung comment section ko nakita to dahil nga pakailamero tayo at saka wala naman tayong magawa ngayong gabi. So, makikialam na lang muna tayo ng mga comment. So, pag-uusapan natin. Para na rin na mga ka-classic para makita rin natin at medyo yung iba maging matuto rin na tumingin dun sa mga salita. Kasi meron tayong tinatawag mga ka-classic minsan na anong tawag nila dito? Matamis na salita ang tawag na sweet lies, kumbaga. Matamis na kasinungalingan. Yun ang tawag doon, di ba? Sweet lies. Kung pakikinggan mo lang naman siya at hindi mo intindihin, mapapa-oo ka sa mga ganitong salita. Pero sa totoo lang, mali. Ayun yung diferensya. No? Okay. Yun ang ipapakita natin ngayong gabi. At syempre, ipapakita din natin mga classic yung nakita natin na kanina sa kalsada, nakakatuwa lang, no? Pinicturean ko na nga lang kasi hindi nga tayo makahawak ng wala tayong cellphone holder kanina. So hinugot ko lang sa bulsa ko yung cellphone natin para mapicturean lang. Nakakatuwa lang kasi. So yun hindi natin ibini-build up hindi natin bini-build down yung mga iba, syempre. Meron pa rin naman sa kanila na talagang nakakabilib. Mamaya ipapakita ko yon. Pero mako muna tayo sa una nating topic ngayon mga ka-classic. Ang una nating topic ngayon, ipakita natin sa screen yung kanyang sinabing comment. Yan. Kung nakikita nyo mga classic, pansinin nyo maigi yung comment na yan. Sa comment section yan mga classic, no? Ayan, no? Okay, basahin yung maigi. Pag binasa nyo kasi yan, napakatamis pakinggan. Para sa atin, parang dahil nga English, minsan tayo mga Pilipino, ganyan no? Dahil English, parang sa atin, ay, oo nga, tama nga naman. Pero pansinin nyo maigi, mga classic. Tignan nyo maigi. Ang nakasulat dyan, facts to be happy. Slash natin yan. Facts to be happy. Forget the past. Keep your mistakes. Cry. Move on. Thank God. Smile always. Kung pakikinggan lang natin na yan, mga ka-classic, kung hindi natin iintindihin maigi yung sinabi niya na yan, is para sa atin magiging tama yan. No? Bakit ko sinasabing para sa atin magiging tama yan? Bakit ko sinasabing ganun? Para sa akin, may tama yan. May side yan na tama siya. No? Merong mga side talaga siya na tama. Pero hindi ko lalahatin yan. Yung sinabi niya na yan, hindi ko lalahatin na tama yan. Pansinin nyo maigi mga classic. Tingnan natin. Accept your mistakes. Tama yon. Tamang-tama yon. Tanggapin natin yung mga pagkakamali natin. Kasi tao lang naman talaga tayo. Okay, lilinawin ko, no? Wag nating kukonclude yung sasabihin nating tao lang din naman tayo. Kasi para sa akin, hindi yan reason no? Hindi yan reason na tao lang tayo. No. Hindi reason yan. Sa sunod na content ko na yan, ipapaliwanag kung bakit hindi ko sinasabi kong hindi reason yan. No? Sa ngayon, dito muna tayo. Accept your mistakes. Tama yan. Cry, move on, thank God. Tama. Lahat yon tama. Kung papansinin nyo, lahat yon tama yung sinabi niya. Pero, bakit ko sinasabing hindi lahat tama? Ano yung naiwang salita? Diba kung mapapansin nyo, binanggit ko na halos lahat. Pero merong naiwang salita. Yun yung hindi ako okay. Kumbaga, hindi ako agree. No? Hindi ako umagree doon. Yung sabihin niyang forget the past. No, wag tayong maging plastic mga ka-classic, no? Halimbawa, example lang. Ito kasi yung comment niya na to, isa to sa mga comment niya doon parang
doon sa nag-post na parang pinapagaan niya yung loob. Well, yung intention niya okay naman. Yung intention niya at gusto niyang iparating doon sa tao, reasonable. Kumbaga, reasonable. Acceptable naman kasi gusto niyang paganahin yung nararamdaman ng tao. Pero when it comes sa para sa pagpapayo mga ganito, tingnan niyo maigi. Forget the past, keep your mistake, accept your mistakes, cry, move on, and thank God. Tama, napakasarap pakinggan. Ito yung sinasabi natin kanina na sweet lies. Bakit sweet lies ko sinasabi? Kasi hindi ako naniniwala. Sige, siguro maaari kayo naniniwala. Pero ako hindi ako naniniwala. At kaya kong i-prove yan sa inyo na hindi naman natin makakalimutan yung nakaraan. Bakit? Madalas ko na itong sinasabi noon, mga kaklasik, no? Madalas ko na itong sinasabi noon, no? Your mistakes, yung mga pagkakamali natin, yan yung nagtuturo ng tama. Ngayon, i-translate natin sa nakalipas at sa kasalukuyan. No? Kung kakalimutan mo yung nakaraan, paano mo masasabing tama ka sa kasalukuyan? Ito medyo kasi, medyo kung hindi mo talaga siya hihimayin mga kaklasik, hindi mo siya maiintindihan eh. No? Hindi natin siya maintindihan kung hindi natin to hihimayin yung mga ganitong salita. No? Yun na nga, sabi ko nga, kung kakalimutan po natin yung nakaraan, whether it's good or bad, no? Hindi natin masasabing tama o mali tayo sa kasalukuyan. Kaya ako sinasabing this is a sweet lies. Isang malaking kasinungalingan to. Isang matamis na kasinungalingan, no? Ito pero yung iginulit ko sinabi lang to nung nag-comment to comfort kung sino man yung nag-post. Kino-comfort niya lang with this sweet lies. Maganda yung intention niya, pero hindi natin madaalis na kasinungalingan to. Mali to. At pag ganitong mga salita kumalat, diyan tayo nagkakaroon ng problema minsan na masyado tayong nagpapaloko sa mga matatamis na salita. Hindi wag niyong lokohin sarili niyo. Pakita natin ulit. 'Di ba? Facts to be happy. Magiging masaya ka ba kung makakalimutan mo yung nakaraan mo? Ito malaking tanong 'yan, mga klasik. Kung kalilimutan mo ba yung mga nakaraan mo, magiging masaya ka ba sa kasalukuyan niya? 'Di ba hindi? Kasi wala kang magiging comparison kung ano yung pamumuhay mo noon at pamumuhay mo ngayon. Paano mo sasabihin tama ka ngayon kung hindi mo na alam kung nagkamali ka noon? Nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin na mga kaklasik? No? Yeah, boy. Yun yung point natin. Ako sinasabi nito, maganda yung intention niya, pero sweet lies. Matamis na kasinungalingan. No? Tama yung mga may ibang part na sinabi niya. Tama. Kasi maganda nga naman yung intention niya. I-comfort yung tao. Pero, isa pa rin kasinungalingan. 'Di ba? Kasinungalingan pa rin. Pwede naman siyang gumamit ng ibang mga quotes. Halimbawa, ano ba mong pwede nating ipakita sa inyo na legit na tama, no? Okay, isip muna tayo ng isang quotes na katulad na rin ito, no? Halimbawa, ito na lang, ano ba? The best relationship is when yesterday's fight didn't stop today's communication. Legit yan. Ipakita natin. Diba? Ayan. The best relationship is when yesterday's fight did not stop today's communication. Halimbawa, may karelasyon ka. Diba? Nag-aaway kayo. O nag-aaway kayo palagi. Pero hindi yun nagpapahinto ng komunikasyon ninyo. Nandyan pa rin kayo. Mahal nyo pa rin yung isa't isa. Yan ang legit. Di ba?
Ayan ang mga legit na, ika nga, ewan ko kung maniniwala kayo dyan, pero ako, naniniwala ako dyan. No? Ika nga, batuhan lang tayo ng sarili nating mga opinion. Basta ipinapaliwanag din natin yung side na yon, at ipinapaliwanag din natin yung side nung pagkakamali ng comment. Dahil nga pakailamero tayo, ganun tayo eh. Ayun na. So yun nga, mga classic, no. Marami tayong pwedeng makita, nabasa sa Facebook na minsan hindi natin napapansin. Bagay magkakaiba naman tayo. Katulad ninyo, hindi kayo pakialamero. Kasi pakialamero ako eh. Kung ano-ano mga comment section na pinabasok ko eh. Pero ibig ko lang sabihin na nakikialaman ako. Meron tayong may inaambag tayo na kahit pa paano sabihin na natin parang puzzle. No, kung iintindihin mo lang naman ding mabuti naman mga kaklasik, no? Kung intindihin nyo lang din naman mabuti. Katulad ng sinabi niya, forget the past, accept your mistakes, cry, move on, thank God, and smile. Diba? Para sa akin, tama naman yon. Yung some sides kasi tama talaga. Accept your mistakes, tama. Tanggapin mo nagkamali ka. Ganyan tayo eh. Diba? Nagkakamali talaga tayo. No? Kung magkamali ka man, umiyak ka, mag-move on ka. Diba? Pasalamatan mo ang Diyos. Siyempre, ngiti lang tayo kahit may problema. Gaya ngayon, bad trip tayo ngayong araw, pero nakakangiti pa rin tayo kahit paano. Yan nga, stress reliever na lang mga classic, no? So, yun, pag isipan nyo mabuti yung na pakialaman natin ngayon na comment section, sa comment section, ano? Huwag nyong kakalimutan yung sinabi ko, mga classic, no? Forget the past is a lies. No? Isa yang kasinungalingan. Kayo ba, mga classic? Agree ba kayo na makakalimutan nyo yung nakaraan? Diba? Ako nga, bata pa ako, yun ang bubugbog sa akin hanggang ngayon, hindi ko pa nakakalimutan eh. Diba? Kasi kasinungalingan, yung kalimutan mo. Yung nakaraan. No? Sinungalingan yun. Huwag kayong magpapaniwala doon. Hindi mo yan nakakalimutan mga classic. Maaring lumamig lang at nag-matured lang iisip mo para doon sa mga bagay na yun na hindi mo napansinin. Hindi mo napansinin. Magkaiba yung hindi mo napansinin sa kalimutan. Tandaan niya mga classic. Pag sinabing kalimutan, erase. No? Erase. Hindi naman na-erase sa'yo eh. Naaalala mo pa rin. Naiisip mo pa rin. Diba? Kaya yung salitang forget the past, sweet lies. Okay, no? At syempre, shoutout tayo kay Kuya Bongs. Ayan, sa kanyang business. Yung magpapagawa po ng kalendaryo kay Kuya Bongs, kay Lolo ni Lewis. Okay, magpapagawa po ng kalendaryo na 2020-24. Malapit na po, no? End of the year na rin. Kaya magpapagawa po ng calendar diyan kay Kuya Bong, kay Lolo ni Lewis. Pwede niyo po siyang kontakin sa link kanyang email account. Yun, no? Sa kanyang email account, Printmate option. Yan, ilalagay din po natin yung kanyang descriptions. Yan. Alright. Baka klase ka, no? Okay, siyempre, dako tayo sa pangalawa nating approve today's video, no? Yung ating isa sa nagpasaya sa akin ngayong araw na to, no? Naalala nyo po ba yung kinoment? Yung kinontent ko minsan about regarding sa e-bike and bike. Mga e-bike natin dyan sa kalsada, sa lansangan, ano. Especially yung bike. Kasi kadalasan talaga sa nagbabike, walang protective gear. Ika nga, para sa katawan nila, sa ulo nila, especially sa ulo. Okay, kanina kasi, may nakita ako, habang nasa highway ako, kung yun ang nakita ko yung e-bike na yun na
Nakagitna sa kalsada. Nasa gitna talaga mga classic. Nasa gitna talaga. As in, nakasakabay talaga sa malalaking trucks. Nakasasakay siya sa mga L3. Although mali siya doon, ano, nakagitna siya doon sa mga yon. Yung L3, kami na, nasa likod kami mga motor. Tinitingnan ko silang maigi. Gusto kong mainis kasi ba't na sila nasa gitna ng kalsada. Pero natuwa ako, alam nyo ba kung bakit? Okay, pakita natin yung picture. Bakit ako natuwa? Pakita mo. Alright, ayan, makikita natin mga classic. E-bike po yan, e-bike. Pero tingnan naman po natin, no? Nakakatuwa lang, nakaka-amaze, kumbaga. Nakaka-amaze lang na meron pa rin mga e-bike users na ganito ang attitude. Ika nga, di ba? Tingnan nyo, dalawa sila. Naka full face helmet. Di ba? Ako nga, half face lang yung suot ko eh. O sila, tinan mo, makikita naman natin. O, full face helmet yan, mga brother. Kaya nakakatuwa lang kanina. Kaya kahit medyo alanganin ako humugot ng cellphone para lang mapicturean sila, humugot talaga ako kasi natutuwa ako sa kanila talaga eh. Kasi alam mo naman yung hindi natin hindi natin ikinontent yung e-bike at bike noon para i-build down sila. Siyempre, ikinontent natin sila just for awareness para sa mga safety nila. Katulad nito, di ba? Nakikita naman po natin mga classic, yung safety nila ang iniisip nila. Head. Kaya lang, mali pa rin bakit sila nasa gitna. Di ba? Yun, pero okay na rin, okay na rin para sa akin na. Pero yun lang ang Manila, nasa gitna talaga yan ng kalsada mga classic. Sa gitna talaga yan, yung tawiran ng tulay ng Bigutan. Nasa gitna talaga yan. Halos naiipit na sila ng mga sasakyan. Pero natutuwa lang ako kasi yun nga, naka full face helmet yung dalawa, no? Full battle gear, kumbaga. Kumbaga sa gera, merong bulletproof, di ba? Ayan, nakakatawa, pero nakakatuwa kasi nakakita ako ng ganyan. Pagkatapos ako mag-content about them, lalo na dun sa mga nagbabike, sa mga walang safety, tapos makakita ako ng ganito na, uy, teka lang, may mga ganito pa pala na iniisip pa rin yung kanilang safety, di ba? Nakakatuwa. So salute sa inyo dalawa sir. No, ayan, salute sa inyo po ang dalawa. Nakita ko sila kanina. Nakakatuwa. Pauwi na ako niyan, nakita ko sila. Kahit mahirap humugod ng cellphone, hinugot ko na para mapicturean ko lang sila. Sumasaludo po ako sa inyo mga sir, no? At syempre, hanggang doon na lang tayo mga classic, no? Yun nga, pinag-usapan lang naman natin yung about doon sa comment section at ang tawag diyan. Pag-appreciate doon sa mga e-bike users natin na may ganitong attitude. Ano? At syempre, pagbubukas ng isip para naman doon sa salita lang ng salita, comment lang ng comment, hindi iniisip yung kino-comment nila. Although maganda naman talaga, nakikita ko naman yung maganda yung intention niya to comfort naman na talaga. Kino-comfort niya yung nag-post. Regardless, kahit kino-comfort mo man yan, mali pa rin. Kahit sa anggulo tingnan yung salita na yon na forget the past, accept your mistakes, cry, move on, thank God, and smile. Di ba? Kahit saan ko tingnan yan, may part na tama, pero it will still sweet lies. Kasinungalingan pa rin yan. Kasi isiningit mo yung forget the past. Hindi mo makakalimutan ang nakaraan. Pag kinalimutan mo ang nakaraan, wala ka ring kinabukasan. Alam mo kung bakit mga classic? Hindi mo malalaman kung tama o mali ka sa kasalukuyan kung kinalimutan mo na yung nakaraan. Tama? Huwag tayong maglokohan. So, yun lang mga classic. Siyempre, napaparami na tayo. Sarap talaga, lasang tuba.
Ito yung mga klase ko. Ay, sana all. Takip pa lang. Yan, yung takip niya. Lagutok-lagutok pa siya. Siya tayo. Okay, so lang mga klasik, at syempre, more power sa Horomentados. Support their Facebook page. At like, share. At syempre, wag niyo pong kakalimutan na suportahan yung mga tropa natin, Sway Menjola, Pone Alde, nasama natin yan, Laguna Classic, ano pa ba? MC Philippines, katulad ng Black Riders, yung mga tropa nating pero nagustuhan ko yung yung nakikita, kung makikita nyo yung napakasimple na bio ng Horomentados. Pakita natin sa screen. Tingnan nyo maigi yung bio ng kanilang page, Facebook page. No? Para sa akin, okay. Ganda, maganda. Maganda yung anong pagkakadali ng bio. Ibig sabihin, para sa akin, katulad ng mga quotes no pinakita ko sa inyo kanina, yan, isa yan sa mga legit. Legit yan. No? Legit yan, yung sinabi nila na yan. Okay, so long mga kaklasik, syempre, rise and grind pa rin tayo. At yan, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At kahit na anong problema, araw-araw, katulad ngayon, problema tayo ngayong araw na to. Pero ika nga, sabi na, tawa lang tayo, smile. Sabi nga nung kaninang comment, thank God, smile always. Diba? Ganun lang yun eh. No? Kahit na anong dumating sa atin, problema man yan, pagkain o kung ano-ano, o kung anong mga bagay na ginugusto natin ay dumating sa buhay natin, blessing lahat yan. Kahit problema, blessing yan. Ganun dapat yung mindset natin mga kaklasik. So long. Ayun, maraming salamat. Salute sa inyong lahat mga kaklasik. Rise and grind. Tuloy tayo sa pag-edit ng video natin para sa ating next video. Nakaplano na yon mga classic, malapit na. So, magbi-filmmaking na po tayo. Actually, meron tayong gamit, pinahiram sa atin ng tropa natin. Sana magamit natin na maayos. Pero ang sabi niya, may sira daw to eh. Pero itatry pa rin natin. Nandito, ang gamit. So, ito. Okay, magbibideo, filmmaking tayo gamit ang Prestigio. Okay, ito yung Prestigio gimbal. Okay, gimbal stabilizer, kung tawagin nila, no? Actually, hindi tayo marunong gumamit nito, pero ito try pa rin natin kasi madali naman siyang alamin sa YouTube. Yan, makikita nyo ba? Okay. Sa gimbal stabilizer, actually, pinahiram sa atin ng tropa. Kasi minsan sabi niya sa atin na nagustuhan niya raw yung ginawa natin video regarding dun nga sa pagbibideo natin ng yung nature, pero handheld lang yung ginawa natin, no? Handheld, wala tayong gamit na ganito. Pero ito, this time meron tayong magagamit na gimbal stabilizer. So, susubukin natin, no? Pero ang sabi niya, ang sira daw nito ay yung left at right, left and right. Tapos, kasi pag inangat daw to, pag inangat niya, pag inap, nag-turn left siya. Okay, turn left siya. Tapos, pero umaangat pa rin naman siya, mga kaklase, kasi gumaganon pa rin siya. Ang problema lang, nag-turn left siya. So, parang nadoble na yon, no? So, yun, subukan pa rin natin. At least, sinabi niya sa atin yung issue. Para kung paano lang natin siya gagamitin, ganun lang. Okay, maraming salamat sa iyo, tropa. Pagkakatiwala mo sa akin tong gimbal stabilizer mo. At promise, dadagdagan ko ang sira nito. Alright, mga classic. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Okay,
Syempre, abang na po tayo since na meron na po tayong magagamit na gimbal stabilizer. So, hindi pa tayo marunong gumamit nito. Ita-try po natin to. Mamaya, pag-aaralan ko na rin naman to. Para once na naggumagawa tayo ng video, may maliman, hindi masyadong palpak. No? So, ayun. Maraming salamat. Mga classic, mabuhay kayong lahat. Rise and grind.